Basta tao ni bangag, mga abusado. Nabalitaan nyo ba? Yung senador na abusado, na nag-viral, na pumasok yung kanyang sasakyan sa bus lane. Narinig nyo yan? Kayong mga media kayo, bias ninyo. Ipagmumukha po ninyo dapat sa taong bayan na maraming abusadong mga politiko under Marcos admin. Ba't nyo to tinatago? Pakinggan nyo po ang balitang ito, mga kababayan ko, kasi pilit nila ho ito tinatago. At hindi nila pinupuntarya kung sino ho. No? Kung sino ho ang may-ari ng sasakyan na ito. Mga buaya kayo, ba't yung mainstream media takot magpangalan ng senador na abusado? Kasi nga kakampi ni Bangag. O ito, pakinggan po natin ang balitang ito. Simulan po natin ang update tungkol sa driver ng SUV na may plakang 7 na iligal pumasok sa EDSA busway at tumakas pa. Sumuko na po ang driver at lumalabas na tila may kaugnayan nga raw ang kumpanyang pinagtatrabahuhan nito sa isang senador. Para sa ibang detalye, live mula sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, ano ba ang sinabi dyan itong driver? Ruth, tama ka, lumutang na nga ang driver at ang may-ari ng luxury SUV na may plakang 7 na illegal na dumaan sa EDSA busway. Dito sinabi ng driver ang dahilan kung bakit idinaan niya ang sasakyan sa busway. Iniharap na nga kanina ng Land Transportation Office ang driver ng sasakyan na si Angelito Edpan, pati ang mga kinatawan ng kumpanyang Orient Pacific Corporation na siyang nakapangalan sa rehistro ng SUV. Ayon sa LTO, mismo ang kumpanya ang lumapit sa kanila. Kwento ni Edpan, kasama niya sa sasakyan ng isa pang driver at 2 investor ng kumpanya. Papunta sana sila sa isang mall sa Ortigas mula sa isang restaurant sa Parañaque. Nagmamadali raw siya dahil sumakit ang tiyan, kaya naisip niyang ipasok sa busway ang sasakyan. Wala naman daw siyang intensyong sagasaan ng enforcer ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Iniimbestigahan na rin daw ng kumpanya kung bakit may nakakabit na plakang 7 sa kanilang sasakyan. Sabi ng LTO, hindi maituturing na peke ang protocol plate dahil wala naman daw pagtatangka kopyahin ang legal na plaka. Nakalaan lang ang plakang may 7 sa mga senador. Pero lumabag daw sila sa unauthorized use of plates na may multa lang na 5,000 piso. Bukod dyan, pagbabayarin din sila ng 1,000 piso para naman sa failure to attach proper plate. Kanina, tiniketa na ng LTO ang driver para sa reckless driving at disregarding of traffic signs. May kabuuan itong multang 3,000 piso. Ruth, maglalabas naman daw ang LTO ng isang show cause order laban sa kumpanya para pagpaliwanagin ito tungkol sa paggamit ng protocol plate. Ruth. Nabanggit mo no na konektado nga ito sa isang kumpanya, yung Orient Pacific Corporation. May ideya na ba tayo kung sino kaya yung nagmamay-ari ng kumpanya or nung sasakyan mismo? Alam mo, Ruth, kanina sa press conference, tinanong namin yung kinatawan ng kumpanya kung sino nga nagmamay-ari sa kanila. Hindi niya ito binanggit, pero ayon sa ating research, base sa mga dokumento, ang nagmamay-ari ng Orient Pacific Corporation, ito ay konektado sa Welex Group of Companies na pag-aari ng pamilya ni Senator Sherwin Gatchalian. Okay, pero diyan mismo sa sa press con wala silang sinabi kung na ganyan. Nung tinanong nyo lang, doon lang nag-reply sa inyo na may connection dito sa senador. Kasi parang naalala ko the past days may sinabi na si Senator Gatchalian na hindi sa kanya yung plate at kung hindi nga peke, ibig sabihin talagang may inisyuhan ng particular na protocol plate na yan. Tama, hindi nga umamin yung company representative kanina kung sino yung nagmamay-ari sa kanila. At previously nga ay dinenay na ni Senator Gatchalian na kanila itong sasakyan na ito. Pero sinabi nga ng LTO kanina, hindi raw maituturing na peke yung license plate na nakita, yung plakang may number 7 dahil walang attempt para gayahin yung legal at ito ay maituturing na commemorative plate. Pero ang sabi naman ng LTO, kahit ito ay commemorative plate ay hindi pwedeng gayahin yung mga protocol plate. Hindi ko nagustuhan yung balitang iyan
Bakit ayaw nilang diritsang pangalanan itong pamilyang Gatchalian ng may-ari ng kotse sa kanilang pamilya? Yung kumpanya, total, nabanggit naman yung kumpanya. Sinong may-ari ng kumpanya? Alangan, i-deny nyo yan. Na hindi po sa kanila yan. Hindi po sa pamilya ni Gatchalian. Ang baba lang ng ang multa, no? Kaya nila yan eh. Pero yung perwisyo, yung nilabag na batas, guys, tapos kayo, mga politiko kayo, mambabatas kayo, hindi ba ho nakakahiya ito sa Senado? Dapat ang ginawa ni Rex Gatchalian, Sherwin Gatchalian, humingi po kayo ng dispensa sa taong bayan. Hindi po kasi excuse yan eh. Paano na lang po kung ordinaryong tao yung dumaan, idi huli agad, kulong agad. Pero kayo, mambabatas na turingan, kayo pa yung lumalabag sa batas. Tama na nga ho yung sinabi nila ho sa Pilipinas, ang mga lawmaker ay lawbreaker na rin ho. Ito ho yung patunay. At pilit pa pinagtakpan ninyo yung kasalanan ho ninyo. Huwag nyo pong iboto yung mga Gatchalian kasi abuse of power na ho ito. Bakit ba takot ang mga mainstream media magbanggit sa apelyedong Gatchalian? Napaka-imposible naman ho, yung plate number na yan na numero 7 ay yung kotse pagmamayari lang ng kumpanya. Hindi man po pwede yung plate number na 7 ipamimigay mo doon sa staff ng kumpanya na pagmamayari ng senador na naturang kumpanya. Sino bang Gatchalian na senador na pwedeng gumamit ng number 7? Sige nga. Di si Sherwin Gatchalian. So, sinong mayari ng kotse? Di si Sherwin Gatchalian. Bakit po hindi masabi-sabi ng media na yung may-ari ng kotse na numero 7 ay si Sherwin Gatchalian? Dahil ang tangi lang man ho, mga kuha ng numero 7 ay senador. At ang sabi pa nga ho sa LTO, hindi pike ang naturang numero, commemorative plate. So, ibig sabihin, sino may-ari? Sherwin Gatchalian. Alangan naman ako! Alangan si Digong! Hindi man senador ang tatay niya. Si Sherwin Gatchalian dapat ang managot dito. Kahit hindi niya kotsihan, bakit yung commemorative plate na para lamang sa senador? Bakit pinagamit mo sa tatay mo, sa staff ng kumpanya mo? Anong meron? Sige nga! Tusukin ko na talaga kayo ng karayom eh. Nasaan yung manika? Pero guys, kung ordinaryong tao lang yan, siguro kulong no. Siguro pinatawag ni Tulpok. No, papahiya na ni Tulpo yan eh. Harap-harapan eh. Sa kanyang wanted sa radyo. Tatawagan na, ikaw, bakit ka dumaan sa bus lane? Bakit meron kang plate number na ganito? Ay, nino to? Pinapahiya na. Tama? Puta, kasamahan nilang mga buhaya, kaya hindi kayang ipahiya, mga pulpul. Ito yung nakakalungkot ngayon under Marcos admin. Mga abusado yung mga senador, puwera sa matino pati yung mga kongresista ngayon. Pinakawalang kwentang mga senador at kongresista sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Malapit kasi sa kusina. Basta kakampi ka, ligtas ka. Pero pagkalaban ka, paniguradong may kaso ka. Tingnan nyo sa OVP officials, meron ng immigration lockout bulletin. Bakit naglabas agad? Kalaban nila eh. Pero ito, ligtas.
Hindi nila kayang ipahiya at hindi nila kayang pangalanan. Kasi kakampi nila.